Pero ito sir, si Vince, kung ano nung pinagsasabi sir, ang dami, kung saan-saan siya nagpupunta, ang dami-dami tumatawag sa amin. Nung ma-release na po sa kanya the original video, I explained to the personnel of IS. All of these are authorized to have access to secret. So I provided them the video so that they will understand. Kasi what was happening then is isa lang ang pinanggagalingan ng news si Vince lang. Feeling ko it's so unfair. So pinakita ko po dun sa conference room ng IS with my personnel there. Pinakita ko po the original video. I have watched also Maharlika. I think ang nakakawa siya because she is being provided with wrong information. I think napakabobo po nung lawyer na nagbibigay sa kanya. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Submit ko po sa committee na yung ginagawain nila, mahilig po kasi sila kalat sa groups para character assassination, ganyan. Meron pa nga po akong natanggap na paninira sa akin, propaganda po nila. Hindi ko na po babasahin kasi medyo mahaba, tsaka may mga mali-maling spell. Pero malinaw po na galing po yun sa kanila, sa director po. Yun po. Thank you. So, malinaw na hindi ikaw ang nagkalat ng video. Hindi po. Hindi ikaw ang nagbigay kay Maharlika. Hindi po, sir. Most likely, nakuha ni Maharlika yon from the internet. Kasi nagkalat naman kaya yan. Opo. Ako hindi ko pa nakita yung video niyan pero nagkalat na. Opo. Okay. Sir, you want to say something? General Lasso. Yes, Your Honor. May I ask our Director for Intelligence Service who has control and custody of these CCTV tapes on how we control providing copies of this CCTV footage, sir. Director Bitong, sir. Yes, go ahead, Director Bitong. Ang actual po na nangyari ay Friday, 5:47, dumating yung request ni Attorney Delgado, or should I say, ang first name? Vince Delgado, 5:47 after office hours. Pagka Monday po, dumating yung second letter niya complaining na bakit daw hindi inaaksyonan. Dumating yung letter niya at the time, I think it's 3:23. 17 minutes later, I was informed na nagpadala na siya ng letter sa ombudsman. So, Friday, 5:47, lampas na ng office hours, wala ng tao. Pagka Monday, it's 3:23. If I'm not, I think, just 17 minutes later, nandun na sa ombudsman yung letter niya. So, the process po ng pag-release nito is, unang-una sir, bago po yung aming CCTV system, At meron po kaming policy on how we can extract and how we release this. So, nag-request nga po siya. Eventually, sir, binigay namin sa kanya yung original na copy. After deliberating over this, ibinigay namin sa kanya. As far as I'm concerned, wala po kaming ibang pinagbigyan except siya lang. So siya lang ang may extracted copy nung binigay namin sa kanya. So not even us. Hindi po kami nag-release sa kahit sinong tao. So just to answer your question, sir, yun po yung proseso na yan. So, meaning to say, you are debunking his claim that prior to your turning over of said footages to him, nagkalat na daw sa social media yung video na yan. That is not true, sir. Wala pa pong lumalabas nung Can you elucidate? hindi pa po yan lumalabas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ito po yung screenshots ng group chats po nila na kinalat po nila yung video even before ma-receive ko po yung request ko po from Director. Say group chat of Hindi ko, medyo ang nakalagay po dito is IIS-IOD yung name ng group chat. Tapos meron din pong isang group chat, nakalagay po IS. Tapos dito po, may kita po na may mga video sila ni Finorward. So, sino nag-post ng video? Pakita mo yan, kung group Ito chat. po, user lang po nakalagay, Mata Morosa. Ha?
Matamorosa po, yung username po na nakalagay. Yung nag-post, siya nag-post. Opo. As far as you're concerned, sino yung Matamorusa? Agent po siya sa IS, pero sir, may I know the exact date nung paano po niya pinalabas? Exact date yan. Sir, wala pong date dito sa screenshot. Pero nakalagay po dito, sharing you the copy of CCTV footage, ma'am sir, as instructed by DIS, Director IS po yun. Good evening po. Bali sir, kung sa akin lang po binigay yung video, bakit po nasa group chat po nila kinalat yung video? Sir, Yeah. Your Honor, may I explain? After a while po, sir, ako ang feeling ko, at that time, sir, simula na nangyari ang incident, si DJ kasi, he did not make any statement. Wala, sir, as if nothing happened. Pero ito, sir, si Vince, kung ano nung pinagsasabi, sir, ang dami, kung saan-saan siya nagpupunta, ang dami-dami tumatawag sa amin. Nung ma-release na po sa kanya the original video, I explained to the personnel of IS, all of these are authorized to have access to secret. So I provided them the video so that they will understand. Kasi what was happening then is isa lang ang pinanggagalingan ng news si Vince lang. Feeling ko it's so unfair. So pinakita ko po dun sa conference room ng IS with my personnel there. Pinakita ko po yung the original video at nakita nila to na nagsisinungaling si Vince. Kasi it's very clear from the video. There was no mauling, there was no physical, sorry, wala pong sound, but there was no physical, no touching, sir. I hope, siguro some other time you will see that the most that the DJ did, ginanyan lang po siya when he was going up dun sa kotse. Ginanyan lang siya, sir. So I showed it because it was very unfair that it's already being circulated all over that he was mauled. He wasn't mauled based from the 3 CCTVs that we provided, and all those people who were able to watch this should be able to that I am telling the truth. Thank you. Ang problema lang yung date. Yung date, kung kailan yan pinost. Anyway, inamin naman ninyo, yung Matamorusa, tao mo, siya nag-post doon sa inyong website, pero ang tanong na lang dyan ngayon is, sabi mo, that was after na ibigay ninyo sa kanya. So, posible ba na yung pinost ni Matamorusa doon sa website ninyo, yan yung nakakarating kay Maharlika? Yan yung nakarating kay Maharlika? No, sir, because ako po wala po akong access, sir, ako mismo. Alam ko, pag group chat natin, tayo-tayo lang, mga operative nag-group chat. Kung may mag-leak dyan, isa sa inyo nag-leak. Sir, if I have watched also Maharlika, I think ang nakakawa siya because she is being provided with wrong information. I think napakabobo po nung lawyer na nagbibigay sa kanya. But then, sir, kung titingnan mo, sinabi niya in one of his vlogs na si Attorney Delgado ang nagpo-provide. I think you can review it. Sabi ni Maharlika, in one of her vlogs, it's Attorney Vince ang nagpo-provide sa kanya nitong mga ito. I think I was just reviewing this last night. So, in one of the vlogs, You confirm the statement of Maharlika na ikaw ang nagbigay? No, Mr. Chair, hindi po ako nagbibigay sa kanya. Yan ang mahirap. Wala si Maharlika dito. Mr. Chair, if I may. Yeah, go ahead. Mr. Chair, meron pong meron po ako na-receive na chat from a certain user. Ang pangalan niya po is Miss Maharlika, pero hindi po ako nag-reply sa kanya. Pwede ko pa rin po ipakita sa inyo na wala po akong any contact kay kay Miss Maharlika. Pero chinachat ka niya? Isang instance lang po. Ito, hanapin ko po. Tapos ang sabi po niya, nag-hi siya, tapos nagpapa-unlock po siya sa akin, pero hindi po ako nag-reply sa kanya. Anyway, I think it is not totally, that incident is not totally germane to this investigation, but still, since may leakage, ang subject natin dito sa investigation is PDEA leaks, yung mga leakage. So it's tama lang rin na ma-take up natin yan. Dahil nga, ito, pati yung denial ng yung appointment ay nakapost sa social media.
Ano nangyari yun? Siguro po, in our effort to really reform, I think marami pong tinamaan, sir, kasi baka napalipat-lipat sila, so nagagalit sila. Ay maaari pong may may nag-leak nung kasi I cannot deny it was already access from the internet, yung tungkol po ito to my appointment, but of course I think you would believe me, kaya po sinasabi ko na ang bobo ng lawyer niya. Imagine hindi ako maging qualified sa civil service. My God, I have 2 masters. At saka yung pong civil service ko, mas mataas, I think mas mataas sa kanilang lahat, not even to the lawyers there, kaya kiniintriga nila yon. Okay. Anyway. But ikaw ang chief ng intelligence dyan. Nakasalalay sa'yo yung mga leakage na yan. Kung ikaw mismo naging biktima, nileak yung dokumento na declining your appointment ay hindi maganda. Di ba? So, marami pa kayong gagawing trabaho dyan. Magtrabaho kayo ng gusto para maiwasan yung mga leaks na yan. So, thank you for that. This is a working lunch, ha? Baka kung may pagkain na kayo, you can please take your lunch. You're raising your hand. Your Honor. Your Honor, doon sa yung ginawa sa aking yung isa-settle na lang daw. Yung allegedly inutusan nung isang James Kumar. Itong yung yung alam ko taga Napolcom to, itong Picoy na ito na yun nga wag na raw ako magsasalita. Wag na ako atin ngayong May 7. Sila na ang bahala. Kung ano raw ang gusto ko. Nagtataka lang ako, bakit sila gagawa ng ganito? Bakit sila gagawa ng move na kinakailangan ako ay kausapin, puntahan sa bahay at sabihin na gusto akong makausap nung James Kumar. Kung ano man daw ang kailangan ko, handa nilang ibigay. Patungkol po dito po doon sa hindi natuloy na operation na itinatanggi nitong PIDEA. Ako naiintindihan ko po yung mga taga-PIDEA kung bakit ganon sila kagigil na itanggi itong mga dokumento na ito. Anyway, next hearing, we are in Yan na kausap niya yung James Kumar at meron siyang kausap pa na isang tao na isang Lisa o yung tinutukoy na first lady. Yun po yung kuha naman po yun doon sa nagtataka lang ako bakit sila nag-o-offer, bakit sila nagre-reach out sa akin kung sinasabi ng PIDEA na hindi to. Nagtataka lang ako na sa ganyan talagang yung mga kaso na mga kinakaharap ko talagang ginagamit para sirain yung aking pagkatao. Hindi ko ikaw ay nakasuhan, Your Honor, isa-isa ka ng hindi ka na dapat kapanipaniwala, Your Honor. Anyway, that's normal. That's normal. You know how sensitive this case that we are tackling right now. So you expect those kinds of hindi lang naman talaga, it's not actually to destroy your credibility, kundi just to set the record straight. Kay official records man yung mga kaso mo talaga, so kaya siguro sinait yan ng PIDEA dahil totoo naman talaga. Ang intention maybe from your end might be character assassination on your part, pero PDEA is just setting the record straight
na meron kang hinarap na kaso at hindi mo naman dinideny. So Yes, there's Your no problem Honor. about that. Yung ano nga nun, yung kinaso ng PDEA, talagang hinaharap ko po yun. Okay. Ngayon, ang tanong ko lang, Your Honor, isa pa doon sa, yung lumabas na drug test result, Your Honor. Ang inaano ko dito is yung mandato ng PDEA, bakit hanggang ngayon walang ginagawa na investigation para at least ito mawala na doon sa isipan ng publiko na nagkakaroon ng pagtatakip doon sa issue. Kasi kung titignan nyo, Your Honor, Sandali lang, yun nga ang problema. You keep on barking about drug test result. Although medyo malayo na yan dito sa ating pinag-usapan dito about PDLX, pero yung drug test result, you're claiming, so sana pakita ninyo yung ebidensya. meron dito, sir, Meron kayong- Your Honor, ito po, ito po yung drug test result na ang oras ay 2 minuto lang kinandak yung drug test. Your Honor, kung ako, kung yung isang karaniwang tao na nagtatanong, kung kaya nilang sirain ang credibility ng isang katulad ko dahil lamang doon sa mga kaso na mga harassment case, bakit itong mga ganitong lumalabas na drug test ay hindi pansinin ng PDEA? Ito, Your Honor, kung mapapansin nyo, ang oras dito ay 12:15 p.m. at natapos 12:17:54 p.m. Ito po, Your Honor, nandito po. Kung makikita nyo, hindi po inaaksyonan ng PDEA. Ang ginagawa nila, Sandali, ano magiging grounds ng PDEA para aksyonan yan? ito po yung discrepancy dun sa mismong oras. Pinakita mo na ba yan sa kanila? Opo, ito po, ngayon ko po, pinapakita ko po ngayon, Your Honor. Ngayon pa Ito pala, po, sandali lang, ngayon mo pa pala ibibigay sa kanila. Tapos you are blaming them na hindi inaksyonan. Provide this committee, bigay sa PDEA para mag-aksyonan nila. Your Honor, Mag-imbestiga. naipalabas na po ito sa news. Ayan ang mahirap sa inyo. Post ng post sa social media, tapos i-blame natin yung mga tao na hindi kumilos, na hindi naman namin trabaho, hindi pa trabaho ng PDEA, hindi ko trabaho na mag-monitor sa mga pinupost ng kung sinong magpo-post dyan. So you provide the evidence para we can work on it. Ganon dapat. Di ba? Yes, Your Honor. Ito, sir, Your Honor, related ito dun sa confidential information na lumabas. Kung yung confidential information, hindi nga nila inintindi. Hindi nila inintindi, Your Honor. Ito pa na nagdudumilat na drug test result na ito talagang hayagan na talagang nanatala. Kaninong na, drug Your test result yan? Kaninong drug test result? Kay kay President Bongbong Marcos nung siya po ay kandidato pa. Kailan niyang ginawa? Nandiyan po yung pecha, Your Honor. Doon sa So ngayon, tinatanong mo, tinatanong ko, Your Honor, kung bakit hindi naipatawag ng PDEA yung drug testing facility na nag-conduct ng drug test na yan. bakit ipatawag ng PDEA? Meron po silang authority, Your Honor. Kaya nga, bakit na ipatawag? Kasama Bakit po ipatawag? sa mandato ng PDEA. Sandali lang, Your Honor. sagot ka. Bakit nila ipatawag? Yes, sir? Bakit nila ipatawag? Mandato po nila yun sa 9165, sa Comprehensive Alam Business ba License. nila kung anong dapat nilang tanungin? Yes, Your Honor. Alam, kung talagang inaalam lamang po nila. Hindi, sandali lang. Alam ba nila? Mahirap i-blame natin yung ahensya na for non-performance na hindi nila alam. Alam ba nila? Your Honor, binanggit ko po yan last hearing. Ay, hindi. Binanggit ko po rin Hindi yan. naman. Porque binanggit mo, dapat i-provide natin. Hindi naman sila robot na didiritsong kikilos na walang inhawakan na papel. Ibigay mo, saan na yung papel na yan? Nandun po sa kinuha ng staff niyo, Your Honor. Pasirox mo, tapos bigyan mo PDEA. Okay. Unauthorized disclosure of which will cause ganito, ganon. Meron ka bang wala kang dala? Ha? If hindi ka prepared, I would not put you on the spot. You can prepare for that next hearing. Explain mo. Kasi
nagtatanong ang taong bayan, gaano ba ka-importante ito? Bakit kinakandak ang hearing? Bakit si chairman ng Public Order and Dangerous Drugs ay nagkandak ng hearing para dito? Malaman ng taong bayan na nagmumonito ngayon kung gaano ka-importante ang mga papilis na yan. Bakit pangangalagaan ng husto? Bakit security classified yung documents na yan? At ano yung mga implications, yung mga unauthorized disclosure nito? At ang pwedeng kakaharapin ng mga administrative or criminal case ng mga tao na unauthorized disclosure of these classified documents. So please prepare in the next hearing. Thank you, Mr. Sorry, kumakain ka na disturbo ko yung kain mo. Thank you. Yung yung sinasabi mo na 2 minutes na Drug test, Your drug Honor. test, that forms part for another investigation, ha? Ikuha natin yung PDEA na magtanong doon sa yung drug testing facility niyan. You want to say something? Go ahead. Your Honor, can I just say something regarding the drug test? The agency in charge of monitoring and regulating drug testing centers is not the PDEA. It is the Department of Health. And I also checked with our laboratory service, kapag 2 minutes lang daw po yung lumabas yung results, it means negative. So hindi na kailangan ng confirmatory test. So talagang 2 minutes lang kailangan. Yun po ang sabi ng laboratory service namin. I just checked now. 2 minutes lang, labas agad ang result. Sir, kapag 2 minutes, wala pang Walang wala nakita. pang lumalabas, negative na yan. O, wala pang reactions, negative na yan. So there is no more need for any confirmatory test. Okay. 2 minutes. Your Honor, mas maganda mismo yung chemist mismo ang magsabi. Hindi lang po yung sabi lang. Para at least malinawan po, Your Honor. Hindi, yung kausap mo is, kwan sir? Kausap mo is chemist? Yes, with our laboratory service, Your Honor. Pangalan? No, he was formerly with the compliance service, part of his job. Director Carion, Your Honor. Director? Carion. Carion? Yes, Your Honor. Si... Derek. Si Derek? Yes, Your Honor. Andito ba? No, sir, he's in the office. We are communicating with him. Please, let him explain next hearing. Yes, sir. Yung para matapos na yung mga issue na yan. Of course, sir, we Explain would niya. like, we haven't seen the report yet. We would like to know who conducted the drug test. I'm not Sino sure. ano sana yung papel ko, Kumsek? Your Honor, si Director Carion, di naman siya chemist, Your Honor. Former, ano siya? Carion is not a chemist. No, Your Honor. He was, I think he was laboratory service, director of laboratory service before. Right now, he is my chief of staff and concurrent chief of the Public Information Office, Your Honor. So anybody can explain under him yung mga chemist. Your Honor, it is DOH who conducted the drug test. It's not... DOH. DOH pala ito eh. Your Honor, Hindi ito private na kwan. Your Honor, St. Luke's Medical Center, Global City, Your Honor. Kaya nga, pero under the Department of Health sila. Accredited. Accredited, Your Honor, yung mga Accredited. drug testing facility, Your Honor. Pero dapat yan, Your Honor, hindi si Director Carion ang magsasabi na ganito yung, dapat chemist. Kumsek, may mga pangalan mo dyan? You know kung sinong imbitahan mo? Yes, sir. Yes, sir. Eh? Copy niya na po. Bigay ko lang. Yeah. Thank you.
Your Honor, gusto ko lang sana ituloy sana yung ano ko kanina, Your Honor, yung tinanong niyo ako doon sa pinatawag ako doon sa Malacanang noong July. Nakuha ko Doon sa naman yung... Lesio. Ito, Your Honor. Oh. Sige. Matapos ko ilantad sa publiko ang mga nangyayaring katiwalian sa PIDEA, nagulat na lamang ako na ipinatawag ako ni Police Director Pelisardo Serapio sa Malacanang as per instruction daw po ni Executive Secretary Paquito Ochoa at pinagdala ng mga dokumento na may kaugnayan sa mga natuloy, hindi natuloy at mga ongoing anti-illegal drugs operation ng aming opisina. Ngunit matapos ko makapagsagawa ng briefing na tumagal ng humigit kumulang sa 4 na oras, kaugnay ng mga hawak kong mga kaso, kabilang na mga natuloy at di natuloy ng mga anti-illegal drugs operation, ay sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay minilait lamang ng opisina nito ang mga trabahong ipresenta ko at doon ko naranasan ang harap-harapang paglapastangan sa aking pagkatao ni Executive Secretary Paquito Ochoa noong biglang dumating ito kasama na ng pagbabantang ako ay patatanggal sa trabaho at habang buhay na akong hindi makakabalik sa gobyerno. Habang pinagdidiinan ito ng mga wala namang kwenta yung mga accomplishment ay pinagmamalaki ko dahil panay gawa-gawa lamang daw ang mga ito at di ko daw ba alam na matitinong negosyante daw ang mga ito at campaign contributor umano ni Pinoy. Sa aking pagkakaalam, mukhang tanging ako lang ang kaisa-isang ahente ng PIDEA ang naipatawag sa Malacanang. Nagtataka din ako noong pangapanahong iyon kung hindi ang mismong director ng aming opisina o mismong PIDEA Director General ang kanyang ipinatawag, kundi ako at ang nag-iisang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit tila masyadong napakalaking problema ako sa kanila at tila masyado po ako napag-iinitan sa pamagitan ng mga pinuno ng PIDEA. At sa katunayan, kahit wala na po ako sa naturang ahensya ay nagawa pa ng mga ito na ako ay taniman ng samut-saring kaso na sobrang naglukmok sa akin at sa aking pamilya. Ngayon ko lamang napagtanto na kaya pala ang asawa pala ng isa sa mga naging subject sana ng anti-illegal drugs operation namin noon na si Politician Bongbong Marcos ay kapater po sa Marcos Ochoa Serapio Tan, Law Office ni Executive Secretary Paquito Ochoa na si ngayon First Lady Luisa Araneta Marcos. Yun po, yun yung talagang naging ano ko. Sabi ko kaya pala ako pinag-iinitan ng mga ito dahil magkakakonekta pala itong mga to. Your Honor. Okay. So, anything more? Okay na. Sino bang hindi natin napagsalita dito? DOJ. DOJ, ma'am. Please explain to us yung mga, anyway, nasagot man ito dati, pero coming from you, I want to hear it from you, yung mga posibleng kaso na kakaharapin ng mga unauthorized disclosure of these classified documents. Good May afternoon. na-identify tayo, dalawang batas yun pero please, elucidate us. Good afternoon, Honorable Chair. With regards to the cases that will be filed, it was already, as you mentioned, it was already disclosed in this committee. As to the position of the DOJ, particularly with the National Prosecution Service, the usual procedure is somebody should, whether the legal enforcement agency or the private complainant will file a case in our office before we conduct any evaluation, a preliminary investigation, whether to file it in court. So as of now, we are not in the position to give an opinion as to if there is a case or not. That is all, Honorable Chair. Thank you. May sinate yung isang resource person natin dati. Graft and Corrupt Practices Act at saka yung Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. May posible silang na-violate na provisions doon. Yes, that is possible, Your Honor, but Possible. you have to gather first all the evidences, the Okay. testimonies of the witnesses, and then, if the complainant, whether from the agency or from a private sector, has all the
complete evidences to prove that the elements of the crime are present, then that is the time that they can file it with our office or with the ombudsman, wherever they wish to file their cases. Thank you. Your Honor. Meron pa kayong utang sa akin, DOJ. Yes, Your mabutit na naalala ko ngayon. Tagal ko na hiningi yung inyong DOJ opinion about doon sa perya. Masakit Perya. sa ulo yung perya na yun dahil nga sino yung taga DOJ no na hiningan natin? Hindi ba yung si Miko Clabano? Sino? Meron tayong hiningan, matagal na hinintay dahil yun nga, tumawag na advice ko doon sa police hanggat wala pa yung DOJ opinion kung talaga bang kasama yan sa illegal gambling yung colored games ay wag sila muna manghuli. Pero ngayon ang problema, nagreklamo na daw yung may mga parents na doon, nagreklamo na yung mga anak nila nandoon na, hindi na pumapasok sa eskwelahan, sige na lang sugal doon sa peryahan, kaya they will be remiss on their duties kung hindi nila aksyonan, hindi nila i-raid. So, yun ang problema ng police. So, please give us the legal opinion kasi sabi ng abogado ng peryahan, kasama daw yun sa permit na in-apply nila. Sabi naman ng PNP, kasama yan, pero that is illegal dahil game of chance yan. That's gambling. So, please, this is another topic, ha? Yes, Pero Your please, Honor. We ako will this, comply, Your Honor. Please. Just give us time because help us para ang police din, matulungan din sila, mag-guide din sila. and we'll take note and coordinate with your staff, Your Honor. Thank you, attorney. Yeah. Guest natin nun, sir. Si Kuambla, attorney Alden Reuben Luna, State Counsel. Pakipaloob sa kanya, baka na may research na siya dito, tapos makapagbigay na kayo ng opinion. We will do so, Please. Your Honor. Salamat. So that our operating units will be guided accordingly. Thank you, ma'am. PNP Drug Enforcement Group. Colonel Briones, you want to say something? None, sir. We have been, sir, we thought with that we are called for the Alitagtag case, sir. Yung alitagtag. Yes, sir. Anyway, medyo may mga questions pa tungkol doon, pero mas nakapokus tayo dito ngayon sa mga PDEA leaks, but still may mga questions pa doon. Yes, sir. But somehow, overall, 95% satisfied naman ako doon sa explanation na ginawa ng kapulisan natin patungkol doon. Pero still, may remaining 5% pa rin na dapat itanong. Pero please, help us contact General Serapio. Malukit man nyo yan doon sa Police Retirement, PRBS. Malukit nyo yan. May contact number siya doon. Please, tulungan nyo kami, makontak for the next hearing. Kung meron kayong details, number, o kaya email address, please give it to the committee secretary. Salamat. Mayroon kang gusto sabihin? So, sir, kayo, may sabihin pa kayo? Okay na kayo? Kayo, kuryoso. Attorney Delgado, I am not suppressing anyone who want to say something here. There's no suppression of your freedom of expression to say something. Jonathan Morales. Ikaw, Delgado. Delgado muna. Wala na po, sir. Thank you. Wala na. Okay na. Morales. Na-raise ko na, Your Honor. Na-raise mo na lahat. So, with that, kunti na lang. Baka isang hearing na lang ito. We can adjourn. Kailangan natin yung kwan mo book presentation mo next hearing. At saka yung clarificatory questions doon sa mga ibang mga inibitahan natin na hindi sumipot. Baka magsipot na yon next hearing. So may schedule tayo for next hearing?
Next hearing is scheduled on May 13, 10 a.m. Anong araw ito? Monday, sir. Monday, sir. Monday. Tapos all persons are invited. All persons invited today are also invited in the next public hearing. Okay? So, okay na tayo. Wala nang magtatanong, wala pang sasalita. So, with that, I would like to thank again everyone for your cooperation in this investigation. Maraming salamat. We will resume our hearing on May 13, Monday, May 13, 2024, 10 o'clock. The Tolentino, Quezon Room, sir. Tolentino, Quezon Rooms. The hearing is hereby suspended.